Ngayong araw na ito, ihahayag ko sa inyo ang 4 na pinakamalakas na bitamina para matunaw ang mga blood clots, linisin ang mga baradong ugat, at pagandahin ang daloy ng dugo sa inyong mga binti. At hayaan ninyong bigyan ko kayo ng babala mula pa sa simula. Ang huling bitamina, iyon ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyon ang pinag-aaralan namin ng mga doktor para tulungan ang mga matatanda na maiwasan ang malalaking problema sa ugat at sa puso. Pero bago ko sabihin kung ano iyon, kailangan ninyong gawin ang isang napakahalagang bagay. Tingnan ninyo kung mayroon kayo ng isa sa 5 sintomas na ito. Kung lumabas man lang isa, ang sirkulasyon ninyo ay maaaring bumagsak na at ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Tara na, magsimula na tayo. Makinig kayo ng mabuti. Ako si Elena Santos, 35 years old, at narito ako para tulungan kayong maunawaan kung paano alagaan ang inyong kalusugan sa simpleng paraan. Ang 5 malubhang senyales ng mahinang sirkulasyon. 5 sintomas na nagpapaalala na bumabagsak na ang inyong sirkulasyon. Narito ang 5 pinakakaraniwang sintomas kapag nagsisimula ng bumagsak ang sirkulasyon sa inyong mga binti. At tandaan ninyo, kung makikita ninyo ang isa lang, nagpapadala na ang katawan ninyo ng senyas. Una, patuloy na pangangati o namamanhid. Ang kakaibang kiliti na hindi nawawala. Ang unang sintomas ay ang kakaibang pangangati o namamanhid sa mga paa at binti. Minsan magsisimula ito ng mahina, parang nakatulog lang ang binti ninyo, pero bumabalik ito paulit-ulit. Nangyayari ito dahil ang inyong mga nerves ay hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen. Hindi umaagos ng maayos ang dugo ninyo. Pangalawa, malamig na paa kahit mainit ang panahon. Ang pangalawang sintomas ay ang pagkakaroon ng malamig na paa palagi. Maraming tao ang nag-iisip na normal lang ito dahil sa edad, pero hindi. Kapag malamig ang inyong mga paa, kahit sa mga mainit na araw, ibig sabihin hindi umabot ng maayos ang dugo sa mga dulo ng katawan. Pangatlo, pulikat habang naglalakad o sa gabi. Ang pangatlo ay isa sa pinakanakakaabala. Matinding pulikat habang naglalakad o sa gabi na pinipilit kayong huminto. Kapag ginigising kayo nito sa hating gabi, hindi iyan normal. Tinatawag natin iyan na claudication intermittent at nangyayari ito dahil ang inyong mga kalamnan ay hindi nakakakuha ng oxygen na kailangan nila. Kung mayroon pa kayong restless legs sa gabi, iyong pakiramdam na hindi kayo makatulog, isa rin iyon sa tanda ng mahinang sirkulasyon. Pang-apat, pagbabago sa kulay ng balat at mga sugat na matagal gumaling. Narito na ang pang-apat. Pagbabago sa balat ng inyong mga paa at binti. Maaaring makita itong mas maputi, lila o may mga mansa na kulay kape. Ibig sabihin nito, nag-istagnate ang dugo, mahihina ang inyong mga ugat at hindi nakakatanggap ng nutrients ang balat ninyo. Kaya ang mga sugat ay matagal gumaling at madaling magnaga ang mga binti. Panlima, varicose veins at mga gagamba na ugat. Mahihinang ugat na sobrang dami ng pressure. At ang panlimang sintomas, ang varicose veins at ang mga spider veins. Mga ugat na baluktot, namamaga, puno ng presyon. Akala ng mga tao ay pampaganda lang ang problema nito, pero hindi. Mga malinaw na senyas ito na ang inyong venous valves ay hindi na gumagana ng maayos at ang dugo ay bumabalik o naista. Lahat ng mga senyas na ito ay nagsasabi ng iisang bagay. Ang inyong sirkulasyon ay nangangailangan ng pansin. Ngayon na. Pero huwag kayong mag-alala dahil kayo na talaga, pupunta na tayo sa mga bitamina na makakatulong sa inyo na pagandahin ang sirkulasyon, palakasin ang inyong mga ugat at maiwasan na mabuo ang mga mapanganib na blood clots. Magsisimula tayo sa una, isang bitamina na napakakaunting matatanda ang kumakain ng tama. Bitamina numero 1, niacin o vitamin E3. Ang bitamina para sa flexible na ugat at malakas na puso. Ang niacin, kilala rin bilang vitamin E3. Maraming tao ang hindi nakakaalam nito, pero ang niacin ay isa sa pinakamahusay na kakampi para panatilihing flexible ang inyong mga ugat, maiwasan na mabarado, at pagandahin ang sirkulasyon sa inyong mga binti. Bakit ang niacin ay napakalakas? Tingnan ninyo, isipin ninyo na ang inyong mga ugat ay parang mga tubo ng tubig. Sa paglipas ng panahon, ang mga tubo na iyan ay maaaring tumigas, mapuno ng taba at lumiit. Ang niacin ay gumagawa ng kabaligtaran. Binubuksan, nililinis at pinipalakas. Paano? Binabawasan ang pagbuo ng blood clots,
Pinapanatiling mas flexible ang mga artery, pinipaganda ang daloy ng dugo papunta sa mga binti, at pinoprotektahan ang puso sa pamamagitan ng pag-regulate ng cholesterol. Binababa ang masama cholesterol, ang GID, at tinatagasan ang mabuti, ang GITH. At iyan ay ginto para maiwasan ang mga plake na bumabara sa inyong mga artery. Ang niacin ay pinoprotektahan din ang inyong utak. At hindi lang iyan, pinoprotektahan din ng niacin ang utak laban sa pagkasira dulot ng edad, tumutulong sa memory, sa concentration, at binabawasan ang damage na ginagawa ng free radicals sa mga neurons. Kaya ito ay susing bitamina sa malusob na pagtanda. Sa anong pagkain ninyo makikita ang bitamina na ito? Narito na ang pinaka-praktikal. Ang bitamina na ito ay nasa mga pagkain na malamang mayroon na kayo sa inyong ref o pantry. Natural na sources ng niacin. Itlog, napakadaling isama sa almusal. Chicken breast, mababa sa taba, mayaman sa niacin. Salmon at tuna. Dagdag pa, nagbibigay din ng vitamin at healthy fats. Almonds, perpekto para sa healthy snack. Sa balanced diet, napakadaling saklawin ang kailangan ninyo kada araw. Magkano ang kailangan ninyong niacin? Para sa average adult, ang recommended na dami ay 14 na hanggang 16 na milligrams kada araw. Isang chicken breast na 100 grams ay nagbibigay na ng mahigit kalahati ng niacin na kailangan ninyo. Kaya ang magandang balita ay hindi kayo kailangan ng supplements sa karamihan ng mga kaso. Mahalagang pag-iingat. Ngayon, mag-ingat kayo dito. Kung kumuha kayo ng niacin sa supplements at lumagpas kayo sa dosis, maaari kayong makaranas ng tinatawag na niacin flush. Ito ay pakiramdam ng init, kati at pamumula ng katawan. Hindi ito mapanganib pero napaka-uncomfortable. Kaya ang susi ay kunin ito mula sa natural na pagkain. Mas maganda ang paggamit ng katawan ninyo at walang nakakaabala. At nagsisimula pa lang ito dahil ang susunod na bitamina ay hindi lang pinapaganda ang inyong mga ugat, pinipalakas ang mga dingding ng artery, binabawasan ang varicose veins, at tumutulong na gumaling ng mas mabilis. Tara na sa bitamina numero 2. Bitamina numero 2, vitamin nyo ang defender ng inyong mga ugat at balat. Ngayon, punta tayo sa isang bitamina na maraming nakakakilala pero napakakaunti ang tunay na nakakaintindi. Ang vitamin N. At narito ang sorpresa. Ang bitamina na ito ay hindi lang nagpapalakas ng inyong immune system, essential din ito para sa kalusugan ng inyong mga ugat, mga artery, at ang balat ng inyong mga binti. Bakit ang vitamin N ay napakahalaga para sa sirkulasyon? Tingnan ninyo, ang inyong mga ugat at artery ay gawa sa tissue na kailangang manatiling matibay, flexible, at malakas. At sino ang gumagawa ng tissue na iyan? Isang protein na tinatawag na collagen. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo na kung walang vitamin T, hindi makakagawa ng collagen ang inyong katawan at kapag konti ang collagen, humihina ang mga ugat, namamaga, lumalabas ang varicose veins, namamansa ang balat at nagiging mahina. Kaya ang bitamina na ito ay susi para panatilihing bata at maayos ang daloy ng dugo sa inyong mga binti. Binabawasan ang pamamaga at bigat sa mga binti. Ang vitamin nyo ay gumaganap din bilang natural anti-inflammatory. Naramdaman ba ninyo na mabigat ang mga binti sa dulo ng araw o sumasakit ang mga bukong-bukong kapag naglalakad kayo ng matagal? Malamang ay dahil sa inflammation sa inyong blood vessels. Tumutulong ang vitamin D na magpababa ng pamamaga, pinapaganda ang elasticity ng mga ugat at pinapabuti ang daloy ng dugo na mas malinis at tuloy-tuloy. Tumutulong na gumaling ng mas mabilis. At isang super importante para sa mga matatanda. Pinabibilis ang paggaling ng mga sugat. Ang mga sugat sa mga binti ay mas matagal gumaling kapag gumabagsak ang sirkulasyon. Kung may sapat na vitamin E, napakaganda ng improvement ng prosesong ito. Saan ninyo makikita ito? Madali at murang sources. At ang pinakamahusay sa lahat, ang bitamina na ito ay nasa masasarap na pagkain. Prutas na mayaman sa vitamin na dalandan, kalamansi, strawberries. Kiwi, may mas maraming vitamin ni kaysa sa dalandan. Bayabas, bomba ng vitamin ni gulay na mayaman sa vitamin is broccoli, pulang bell peppers, spinach. Inirerekomenda ko na kainin ninyo ito ng sariwa dahil ang vitamin nyo ay mabilis masira sa hangin at liwanag. Dosis at mahalagang babala. Narito, kailangan ninyong makinig ng mabuti. Kahit safe ang vitamin E,
huwag kayong lalampas sa 2,000 milligrams kada araw. Higit pa dyan, maaari kayong makaranas ng sakit sa tiyan, pagtatay, at pagtaas ng panganib ng kidney stones. Kaya ang ideal ay kunin ito mula sa natural na pagkain. Mas maganda ang pagsipsip ng katawan ninyo at walang panganib. Ngayon na, punta na tayo sa isang bitamina na maraming natatakot, iniiwasan ng iba at gayon paman, essential ito para maiwasan ang mapanganib na blood clots. Kung umiinom kayo ng anticoagulants, kailangan ninyong pakinggan ito. Tara na sa vitamin E, bitamina numero 3, vitamin E, ang susi para maiwasan ang mapanganib na blood clots at matigas na artery. Ang susunod na bitamina ay isa sa pinaka-hindi maintindihan pero isa rin sa pinaka-importante para sa inyong sirkulasyon, ang vitamin E. At gusto kong makinig kayo ng mabuti, lalo na kung umiinom kayo ng anticoagulants tulad ng warfarin. Ano talaga ang ginagawa ng vitamin E? Ang vitamin E ay may dalawang pangunahing function. Una, kinokontrol nito ang pagmuo ng dugo ng eksakto. Hindi masyadong marami na bumubuo ng masamang blood clots, hindi rin masyadong kaunti na nagdudulot ng mapanganib na pagdurugo. Pangalawa, iniiwasan nitong mag-accumulate ang calcium sa mga artery. At ito ay malaki dahil kapag dumikit ang calcium sa mga dingding ng inyong artery, nagiging matigas, rigid, at nagsisimulang mabarado. Tinatawag natin yon na arteriosclerosis, isa sa mga pangunahing dahilan ng blood clots, stroke, at heart attack. Ano ang ibig sabihin nito para sa inyong mga binti? Kapag mayroon kayong magandang vitamin E, ang inyong mga ugat at artery ay nananatiling flexible, mas lumalaban sa pressure, dinadalhan ng mas malakas na dugo ang mga paa at bumababa ang panganib ng varicose veins at blood clots. Ang bitamina na ito ay literal na protector ng circulatory system. Sa anong pagkain ninyo makikita ang vitamin E? Fortunately, nasa napaka-accessible na pagkain ito. Gulay na mayaman sa vitamin E, broccoli, kale, repolyo, spinach, talinum, parsley. Prutas na may vitamin E, kiwi, green grapes. Kung gusto ninyo ng powerful boost, inirerekomenda ko ang simpleng green juice, nutritious at mura. Reset ng green juice na mayaman sa vitamin E. Sa blender, lagay ninyo isang tasang spinach o kale, isang sanga ng celery, isang kiwi o kalahating pulang mansanas, isang maliit na piraso ng luya, 4 o 5 dahon ng mint, at isang piriting cinnamon. Kung gusto ninyo ng mainit na lasa, ay blend ninyo at inumin ng hindi sinasala sa umaga. Napakahusay nito para sa inyong mga ugat. Special attention kung umiinom kayo ng warfarin o ibang anticoagulants. Narito ang isang bagay na napakakaunting tao ang nakakaintindi at kaya nagiging problema. Kung umiinom kayo ng warfarin, hindi kailangan na tumigil kayo sa pagkain ng gulay na may vitamin E. Ang problema ay hindi ang pagkain nito. Ang problema ay ang biglaang pagbabago ng dami ng kinakain ninyo. Kung ngayon ay kumain kayo ng malaking plato ng broccoli at bukas ay wala kayong kinain, ang warfarin ay hindi gagana ng maayos. Maaaring maging masyadong malakas o masyadong mahina. Kaya, bilang doktor, ang ina-adjust ko sa consultation ay ang dosis ng anticoagulant at para gumana ito, ang inyong levels ng vitamin E ay dapat stable araw-araw. Ano ang dapat ninyong gawin? Napakasimple. Kumain ng gulay na dahon ng regular, iwasan ang biglaang pagbabago at kung magdesisyon kayong dagdagan o bawasan ang pagkonsumo nito, pag-usapan muna ito sa akin o sa inyong doktor para ma-adjust ang dosis ng anticoagulant. Sa ganitong paraan, papanatilihin ninyo ang balanse ng dugo ninyo, walang panganib. At ngayon na, nakarating na tayo sa isa sa pinakamalakas na bitamina para sa sirkulasyon. Ang vitamin, hindi lang pinoprotektahan nito ang inyong mga ugat, pinapalaki rin ang mga artery, binabawasan ang presyon, at iniiwasan ang blood clots ng natural. Tara na sa huling bitamina, ang bituin ang video. Bitamina numero 4, vitamin ang bituing bitamina para sa malakas na ugat at malinis na artery. Nakarating na tayo sa huling bitamina. At sasabihin ko sa inyo ng malinaw, ito ang pinakamalakas para protektahan ang inyong mga ugat, mga artery at puso. Ang pinag-uusapan ko ay ang vitamin, ano eksakto ang ginagawa ng vitamin sa inyong katawan. Tingnan ninyo, sa paglipas ng mga taon, ang ating mga cells at ugat ay nag-oxidize. Parang lumang tubo na nagiging mahina sa paglipas ng panahon. Sino ang gumagawa ng damage na iyan?
Ang free radicals, maliliit na particles na sumasakit sa inyong mga tissue. Dito pumapasok ang vitamin E na gumaganap bilang antioxidant shield. Ang ginagawa nito ay protektahan ang mga dingding ng inyong mga ugat, iwasang humina at panatilihing mas bata ng mas matagal. Binabawasan ang blood clots at pinoprotektahan laban sa thrombosis. Isa sa pinaka-importante benefits ay ang vitamin ay pumipigil sa pagbuo ng blood clots, tinutulungan na umagos ang dugo na walang stagnation at binabawasan ang panganib ng obstructions, lalo na sa mga matatanda o sa mga may problema sa sirkulasyon. Dilatation ng artery, pinapaganda ang presyon at sirkulasyon. At makinig kayo ng mabuti, ang bitamina na ito ay nag-stimulate ng production ng nitric oxide, isang molecule na nagpapahinga at nagpapalaki ng inyong mga artery. Ano ang ibig sabihin? Mas magandang daloy ng dugo, mas mababang blood pressure, pusong gumagana ng walang hirap. Basically, parang binubuksan ang congested highway para malayang makabiyahe ang mga sasakyan. Sa anong pagkain ninyo makikita ang vitamin E? Fortunately, nasa pinakasarap at madaling hanapin na pagkain ito. Pagkain na mayaman sa vitamin E yolk ng itlog, lalo na mula sa native chicken. Almonds, buto ng kalabasa o sunflower seeds. Spinach, broccoli, avocado, virgin olive oil. Isang kaunting almonds, mga 30 grams, ay nagbibigay ng halos kalahati ng recommended daily dose at kung magdagdag kayo ng avocado at spinach sa pagkain ninyo, saklaw na ninyo halos lahat ng kailangan ninyo. Kailangan pa ninyo ng supplements ng vitamin E. Dito gusto kong maging malinaw. Sa karamihan ng mga kaso, hindi ko inirerekomenda ang supplements ng vitamin E. Bakit? Dahil sa mataas na dosis, maaaring tumaas ang panganib ng padurugo, lalo na kung umiinom na kayo ng anticoagulants o aspirin. Ang pinakamahusay ay kunin ito mula sa natural na pagkain kung saan dumating ito sa tamang dami at kasama ng ibang nutrients na mas maganda ang paggamit ng katawan ninyo. Ang perfect combination, vitamins C3, C, Y at E. At narito ang pinaka-interesting. Kapag pinagsama ninyo ang 4 na bitamina na ito, G3, C, Y at E, ang inyong sirkulasyon ay gumaganda ng integral. Ang GC3 ay nabubukas at nadflex ng inyong mga artery. Ang T ay nagpapalakas ng mga venous walls. Ang Ni ay nag-regulate ng coagulation at iniiwasan ang calcium sa mga artery. At ang A ay pinoprotektahan, nililinis at nagpapalaki. Sama-sama, gumagawa sila ng amazing team para panatilihing malakas ang inyong mga binti at puso na todo. Ngayong alam na ninyo ang 4 na bitamina, ipapaliwanag ko sa inyo eksakto kung paano ito gamitin, anong pagkain ang pagsasamahin, anong dami ang gagamitin, at anong pag-iingat ang dapat ninyo gawin kung kayo ay matanda na. At bibigyan ko rin kayo ng napakasimpleng daily routine para pagandahin ang inyong sirkulasyon simula bukas. Tara na dyan! Paano kunin ang 4 na bitamina, daily menu at pag-iingat para sa mga matatanda? Napakahusay! Ngayong alam na ninyo ang 4 na essential vitamins, tara na sa pinaka-importante. Paano isama ito sa inyong pang-araw-araw na buhay ng simple, safe at effective? Bibigyan ko kayo ng madaling plano, eksak na pagkain, dami at mga babala na dapat ninyong seryosohin kung higit 60 taon na kayo. Una, paano kunin ang 4 na bitamina sa buong araw? Ang ideal ay hindi kumuha ng lahat sa supplements. Ang ideal ay kunin ang mga bitamina na ito mula sa natural na pagkain para mas magandang sumipsip ang katawan ng malumanay at walang panganib. Ganito ang pagkakalat nila sa buong araw. Vitamin E C3, niacin, mas maganda sa umaga. Vitamin E sa almusal o tanghalian. Vitamin E sa pangunahing pagkain. Vitamin E sa pagkain na may healthy fats, avocado, olive oil. Pinapanatili nito ang aktibong sirkulasyon ninyo sa buong araw nang walang overload sa system. Narito ang madaling menu para simula bukas ay magsimula na kayong pagandahin ang inyong sirkulasyon. Almusal na mayaman sa C3 at vitamin ni isang nilaga o pritong itlog. Isang kiwi o isang bayabas. Isang kaunti ng almonds, 20 hanggang 30 grams. Mainit na tubig na may kalamansi. Sa ganito, saklaw na ninyo ang malaking bahagi ng niacin at vitamin E na kailangan ninyo. Ideal na tanghalian para sa vitamin E, chicken braised o salmon na grill.
Malaking salad na may spinach o kale, pipino, kaunting olive oil. Isang piraso ng avocado. Ang pagkaing ito ay nagpapalakas ng inyong mga artery at pinapanatiling stable ang vitamin E, hapunan na magaan, vitamin at resting circulation. Salad ng spinach na may avocado. Isang kutsarita ng sunflower seeds o pumpkin seeds. Mainit na tsaan na walang asukal. Ito ay magaan na hapunan, anti-inflammatory at napakahusay para mas matulog ng mahimbing ng walang mabigat na binti. 3. Ang green juice antithrombosis na inirerekomenda ko. Kung gusto ninyo ng extra boost para sa inyong mga ugat, ang green juice na ito ay gumagana ng kahanga-hanga. Recipe: isang tasang spinach, isang sanga ng celery, isang kiwi o kalahating mansanas, isang piraso ng luya, 4 na dahon ng mint, piriting cinnamon. Ay blend ninyo ng hindi sinasala at inumin sa umaga. 4. Esensya na tips para sa mga matatanda. Maglakad ng 20 hanggang 25 minuto araw-araw. Ang movement ay ang pinakamahusay na gamot para sa inyong mga ugat. Iwasan ang pag-cross ng mga binti ng matagal. Binabloke nito ang pagbabalik ng dugo sa puso. Huwag umupo ng mahigit 45 minuto ng tuloy-tuloy. Tumayo, mag-stretch, igalaw ang mga bukong-bukong. Itaas ang mga binti ng 0 minuto bago matulog. Binabawasan ang pamamaga at varicose veins. Uminom ng sapat na tubig. Ang malapot na dugo ay nagpapabor sa blood clots. 5. Mahalagang pag-iingat. Huwag laktawan ang bahaging ito. Kung umiinom kayo ng anticoagulants tulad ng warfarin, huwag biglang dagdagan o bawasan ang gulay na may vitamin E. Anatilihing stable ang dami araw-araw at kung mayroon kayong diabetes, high blood pressure o sakit sa puso, always kumonsulta muna bago uminom ng supplements. Sa natural na pagkain, walang problema kayo pero ang supplements ay maaaring makagambala sa inyong mga gamot. At ngayong alam na ninyo eksakto kung paano gamitin ang mga bitamina na ito para palakasin ang inyong mga ugat, ipapakita ko sa inyo ang isang mas malakas pa. Isang special juice na tumutulong na ma-unblock ang mga artery at mapaganda ang sirkulasyon sa loob lang ng 0 araw. Tara na sa huling hakbang. Napakahusay, mga mahal kong kababayan. Alam na ninyo ang 4 na essential vitamins para pagandahin ang inyong sirkulasyon, palakasin ang inyong mga ugat at bawasan ang panganib ng mapanganib na blood clots. Kung nakarating kayo dito, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Gumagawa kayo ng matapang na desisyon para sa inyong kalusugan, pero may isa pang bagay na gusto kong ibigay sa inyo. Mayroong special juice na ginagamit namin sa consultation para tulungan ang pag-unblock ng mga artery, pababain ang inflammation, at pagandahin ang sirkulasyon sa loob lang ng 0 araw. At gusto kong mayroon din kayo nito. Alagaan ninyo ang inyong mga binti tulad ng pag-aalaga ninyo sa inyong puso. Hanggang sa muli, mga mahal kong kababayan.